Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, tatalakayin natin ang isang mahalagang bahagi ng kasaysayan. Ano nga ba ang nangyari sa mga sundalong Hapon pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig? Umpisahan na natin dito lang sa Pinoy Wisdom. Noong August 15, 1945, formal na sumuko ang Japan sa Allied Forces na nagdala ng katapusan ng digmaan. Pero, hindi lahat ng sundalong Hapon ay kaagad na sumuko o umuwi sa kanilang bansa. Marami sa kanila ang nagpatuloy na lumaban, naniniwala na hindi pa tapos ang digmaan. Ang mga tinatawag na Japanese holdouts ay mga sundalong Hapon na hindi agad sumuko matapos ang opisyal na pagtatapos ng digmaan. Ang kanilang tapat na pagsunod sa utos ng kanilang mga opisyal at ang kulturang Bushido ang nag-udyok sa kanila na magpatuloy sa pakikipaglaban kahit na matapos na ang digmaan. Ang ilan sa kanila ay nagtatago sa mga kagubatan at malalayong isla, kabilang na sina Hiroo Onoda at Shoichi Yokoi. Si Hiroo Onoda ay isa sa mga pinakakilalang holdouts. Isa siyang second lieutenant na nanatili sa Lubang Island, Pilipinas, hanggang 1974, 29 years matapos ang pagtatapos ng digmaan. Matapos ang maraming taon ng pagsalakay at pagtatago, natagpuan siya ng isang Japanese adventurer na si Norio Suzuki. Dahil sa pagtanggi ni Onoda na sumuko ng walang utos mula sa kanyang nakatataas na opisyal, kinailangan pang dalhin si Major Yoshimi Taniguchi, ang kanyang dating komandante, upang personal na iutos kay Onoda ang pagsuko. Sa wakas, noong March 9, 1974, sumuko si Onoda, dala ang kanyang espada, at binigyan siya ng buong patawad ni Pangulong Ferdinand Marcos ng Pilipinas. Isa pang tanyag na holdout ay si Shoichi Yokoi, isang sergeant na nagtago sa mga kagubatan ng Guam. Nanatili siya doon mula 1944 hanggang sa kanyang pagkakadiskubre noong 1972. Kahit na nalaman niya noong 1952 na tapos na ang digmaan, mas pinili niyang magtago dahil sa takot na mapahiya. Noong bumalik siya sa Japan, siya ay sinalubong bilang isang bayani ngunit nagbigay ng kilalang pahayag na, "It is with much embarrassment that I return." Si Yokoi ay naging tanyag na personalidad sa telebisyon at isang tagapagtaguyod ng simpleng pamumuhay hanggang sa kanyang kamatayan noong 1997. Hindi lamang sina Onoda at Yokoi ang mga kilalang holdouts. Marami pang iba ang natagpuan sa iba't ibang bahagi ng Asya at Pasipiko sa mga sumunod na dekada. May mga grupong nagtago sa mga isla ng Morotai, Anatahan, at Pelalayo. Ang ilan ay tumagal ng maraming taon bago tuluyang sumuko, gaya ng mga natagpuan noong 1995 sa Dutch New Guinea at noong 1956 sa Mindoro, Pilipinas. Para sa mga sundalong Hapon na sumuko at bumalik sa Japan, ang kanilang karanasan ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa kanilang kababayan. Ang ilan ay tiningala bilang mga simbolo ng katapangan at katapatan, habang ang iba naman ay tinignan bilang mga trahedya ng digmaan. Bilang pagtatapos, nais naming malaman ang inyong opinyon. Ano sa tingin ninyo ang pinakamahalagang aral na maaaring matutunan mula sa mga kwento ng mga Japanese holdouts? Iwanan ang inyong mga sagot sa comment section sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa iba pang makasaysayang talakayan. Hanggang sa muli, dito lang yan sa Pinoy Wisdom.